Ito pala yung mga naging kaganapan kahapon mga ka-digest. Napasubo tayo sa matinding lutuan at pagkaluto ay napalaban ako sa matinding kainan. Tara, samahan niyo ko ulit sa journey ng buhay ko. Bago ang lahat, sisimulan natin sa magandang umaga. Dahil madaming tanglad na tanim dito kila tita ko, kumuha ako nito para ilaga. Tapos yung pinaglagaan ko ay ilalagay ko sa tumbler ko at ito na yung pinakatubig ko. Madami kasing healthy benefits ang tanglad, kaya habang nandito ako ay susulitin ko na. Tinupi-tupi ko na to at linagay ko na sa lutuan na may tubig. Tapos linaga ko na to at hintayin ko na lang hanggang kumulo. Nung kumulo na ay sinalin ko na to sa tumbler ko. Ito na ang iinumin ko, ito na ang magsisilbing pinakatubig ko. Tapos nakita ko ang pamangkin ko may hinuhugasan siya. Nung linapitan ko at tinignan ko, ito pala ay lamang loob ng baka. Pinapaitang baka daw ang ulam namin ngayon. Kaya ang sabi ko, ako nang magluluto kasi wala naman akong ginagawa. Kaya linaga ko na to para mahiwa-hiwa ko na. Nung nalaga na pala ay sinimulan ko na ding hiwa-hiwain ng maliliit. Karaniwang makakapag-ulam ka pala ng pinapaitang baka dito sa Barangay San Miguel. Kapag may namatayan ng baka or may nagkatay kasi ng baka, madaming nagbibinta dito. Madami kasing nag-aalaga ng kambing at mga baka dito sa kabundukan. Ito pala yung finished product nung nahiwa-hiwa ko na lahat. Tapos naghiwa-hiwa na din ako ng luya, bawang at sibuyas. Tapos ginisa ko na tong bawang at sibuyas. Sinunod ko nang linagay itong luya. At minekos-mekos ko na to hanggang magisa mabuti. At sinunod ko nang linagay itong nahiwa-hiwa ko ng lamang loob ng baka. At minekos-mekos ko ulit itong lamang loob ng baka para magisa din ng mabuti. Mikos-mekos na, insan! Tornado! Woohoo! Sobra na! Tapos sinalinan ko na to ng tubig para sa sabaw. Linagay ko pala yung pinaglagaan kanina para nang dun pa rin yung lasa niya. Dinagdagan ko na lang ng tubig. Dinamihan ko pala yung sabaw para madami akong mahihigop mamaya kasi sabaw lang ang titirahin ko dito. Dahil matigas ang lamang loob ng baka kaya matagal din natin itong lulutuin. Kaya madami din tayong kahoy na mauubos. Nangahoy ako saglit para madami tayong panggatong. Yan, linagyan na natin ng madaming kahoy para madali nang lumambot. Nung lumambot na yung lamang loob ng baka, ito ay tinimplahan ko na. Linagyan ko na to ng paminta. At tinimplahan ko na din to ng patis. Tapos linagay ko na din yung pait niya at yung apdo niya. Kaya tinawag na pinapaitan ito dahil dito. At ang huli nating ilalagay ay itong siling green, pampabango. Titikman ko na yung lasa niya at titikman ko din yung lamang loob ng baka kung lumambot na talaga. At ayun nga, saktong-sakto yung lasa ng sabaw at malambot na din yung lamang loob ng baka. Pagkatapos ng ilang oras na pagluluto, sa wakas naluto din. Kaya tinanggal ko na to sa lutuan para makakain na din kami. Gutom na din kasi kami. At ito na ang finished product, ang pinapaitang baka. Yan, itsura pa lang niya, matatakam ka na. Talagang mapapa-exercise ka nito. Talagang sira ang diet natin. Tara po, kain na. Medyo lit na yung lunch namin kasi pinalambot pa yung pinapaitan. Medyo matigas kasi. Tara po, kain tayo. Salo-salo tayo para masaya. Kain. At napalaban nga tayo sa matinding kainan. Sabaw lang yung inulam ko pero sulit na sulit yung lasa naman. Kita nyo naman, parang wala nang bukas kung kumain ako. Sobrang bilis. Dahil sa nabusog ako, inaantok na ako. Kaya pumunta na ako sa kubo doon sa gitna ng bukid. Para dito matulog. Kaslat ko naman na mabusog maturog. Dito pala ako matutulog kasi presko ang hangin. Napakaganda talaga dito, talagang marirelax ka. Sige po, hanggang dito na lang po ang aking video at matutulog na ako. Maraming salamat po sa panonood. Huwag pong kalimutan i-like, follow, and share. Maraming salamat po. God bless you all.